And ano ba ang mga naganap sa SONA nitong mga nakaraang araw? Marami ang tumaas ang kilay diyan sa SONA, marami ang mga nagsasabi naman na sila ay masaya. Particularly itong si Secretary Remulla na sinasabi niya na ito daw ang pinakamagandang SONA na natunghayan niya sa buong buhay niya. Sabi ko, ibang klase rin talaga ang pagiging sinungaling nitong mga nasa gobyerno. You can always say na this SONA is good, pero yung sasabihin mo na this has been the best SONA ever, putang ina, sobrang katarantaduhan naman yan, John Vic Remulla. Hindi naman tayo maniniwala na ito yung pinakamalupit na SONA ever, hindi ba? Tangina, lolokohin nyo pa naman ng taong bayan eh. Alam naman natin pare-pareho na for the past 3 years, wala naman talaga tayong nakitang maganda sa administrasyon. I mean, we are not bashing the administration dahil galit lang tayo sa kanila or dahil pinepersonal natin sila. Pero tanungin natin lahat ng mga kababayan natin and tingnan nyo yung comment section, yung mga kababayan natin na yun yung totoong pulso ng bayan. Kung ano yung comments ng mga netizen, ng mga ordinaryong tao, yun ang talagang pulso ng taong bayan. Kasi baka sasabihin nyo na naman, troll farm yan. Hindi po, lalo na sa Facebook, kapag ka nagpi-play kayo or lalabas kayo ng mga videos, yung mga interview snippets ng mga interviews ninyo, sinasabi ninyo na napakaganda ng SONA ni Pangulong Marcos, at napakaganda na nangyayari sa Pilipinas. Look at the comment section. Tingnan ninyo yung mga comment ng mga Pilipino doon. Lahat yan with profile. Pag chinek nyo yung mga accounts nila, hindi yan mga nakalocked accounts. Hindi yan mga dalawa lang yung friends, 10, 50. Makikita ninyo yung profile ng mga nagko-comment na mga Pilipino dyan sa, dyan sa mga posts ng mga ng mga politiko natin na talagang totoong mga tao sila. Hindi katulad nung pagka nag-post ang, let's say, PTV4 or let's say nag-post ang mismong page nila or nag-post ang mainstream media. Yung mga nagsasabi na napakagaling mo, ikaw na talagang pinakamagaling na presidente. Pag chinek mo yung mga profiles nila, wala. Pag chinek mo, dalawa lang yung walang muka, anime, dalawa lang ang kaibigan, nakalock profile. So yun, alam mo, troll farm talaga yun, hindi ba? O dito sa mga nagko-comment sa mga posts ng mga against doon sa sinasabi ng isang politiko, makikita mo na genuine yung kanilang mga accounts, makikita mo na maayos yung kanilang pagkakakilanlan doon. So, masaya ba talaga kayo sa naging ng SONA? O napakasinungaling ng mga opisyal natin sa gobyerno dahil sinasabi nila na ito daw ang pinakamagandang SONA. Well, para sa akin, itong SONA na to ay kaparehas lang din ng SONA nung mga nakaraan. O, itong SONA ni Pangulong Marcos ngayon ay katulad lang din ng SONA niya nung una, pangalawa, itong pangatlo, walang pinagkaiba. O, kasi unang-una sa lahat, for 3 years, lagi natin sinasabi, wala tayong significant na nakitang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Actually, nagbago nga yung buhay natin for the worse. Hindi nga siya nagbago na positive. Kaya nga sinasabi natin walang nagbago. Actually, merong nagbago but mas lumala, hindi mas gumanda. And I think itong mga netizen will agree to me na ganun talaga yung nangyayari ngayon. With lagi nga natin sinasabi, itong ano ba yung unang-una niyang pinangako? Hindi ba unang-una niyang pinangako, tutugisin niya, hahabulin daw niya yung mga smugglers. Pero nakita ba natin na merong mga smugglers na nahuli? May mga nahuli silang mga bodega ng mga nag-hoard or mga illegal ang mga nasa bodega na yan, either bigas or any agricultural products. Pero ang nahuhuli lang nila yung bodegero, ang nahuhuli lang nila yung mismong produkto. Pero wala silang nahuhuli na mga smugglers
na nakakasuhan. So, yun, mantakin mo, yun ang unang-una niyang ipinanakot sa atin. And up to now, wala tayong nakikitang ganun. Hindi ba meron pang exposure si Tulfo. Si Erwin Tulfo, hindi, si Raffy Tulfo, meron siyang exposure, lumabas pa nga yung Michael Mine, so yun, doon sa hoarding ng mga bigas. Hindi ba, nakita nyo ba na yung Michael Mine na yun, napatawag ba sa Senado? Naimbestigahan ba yung Michael Mine na yun? Hindi ba? Hindi. Nakikita pa nga natin sa mga images nila abroad, sa Switzerland, sa mga biyahe nila abroad, nakikita pa natin yung Michael Mine, nakasama nila sa picture, but nito bang ating mainstream media, pinressure ba yung gobyerno na ipaliwanag sa mga Pilipino bakit kasama nila yung isang smuggler na pinapangalanan sa mga naunang mga Senate inquiries na na din ngayon, nagbago na din yung timpla, nawala na yung mga Senate inquiries na yan. Hindi natin alam kung nagkabayaran or what. Pero yun yung unang-una. And then, pangalawa na inano niya is yung pangalawang SONA niya, yung flood control projects, 5,500. And then after, binaha naman tayo. O hindi ba? Tapos ngayon, hinahanap natin saan napunta yung 1.5 billion per day na flood control project. Pero nagkaroon din ng maikling hearing si Amy Marcos tungkol diyan, pero nawala na din. Dahil nag-recess ang Senado, hindi na rin naibalik yung issue niya ng flood control projects. And then diyan na rin nagsimula yung impeachment kay VP Sara. Yun na nga yung sinasabi ni VP Sara na every time na meron silang iskandalo, tila mo gumagawa ng issue ang gobyerno para malihis yung totoong dapat na binabantayan natin. So, ayan na yung flood control project. Walang nangyari, hindi ba? Yung ano pa ba yung mga ipinangako niya? Yung pagganda ng ekonomiya, pagdami ng trabaho, ano ba yung mga pinapromise pa nila noon? Tapos pagkatapos niya nagkaroon ng mga issues, PhilHealth and so on. At ito na naman ang pangalawang tinakot niya actually was yung mga drug lords, kasi pinagmamalaki niya yung bloodless war on drugs niya. At tinatakot nga niya yung mga drug lords na bilang ng mga araw nila. So, ayun, nagbilang pa rin tayo ng araw and may mga nahuling drugs. Napakaraming mga nahuling droga na palutang-lutang, pero wala naman din tayong drug lords na nakikita. So, nakikita niyo yung pattern. Tinakot nila una yung hoarders, tinakot nila yung mga smugglers. May mga nahuling mga warehouses, pero wala namang nahuling smuggler. Ito, tinakot nila yung mga nag-deal pa rin ng drugs. Lumutang, napakaraming drugs nilang nahuli, pero wala naman silang nahuhuling drug lord o wala naman nakakasuhan ng mga drug lord. So, eto na naman ngayon, may bago na naman silang tinatakot. Ang tinatakot na naman nilang, kasi ang sinasabi nila, naging matagumpay yung 20 pesos per kilo na bigas. At buong Pilipinas daw ay nai-implement nila yon. Paano nangyari na nai-implement yun sa buong Pilipinas? Isang araw nyo nga lang yun pinagana, mag-e-election pa, tapos after nun, wala na. Kasi hindi naman tanga mga Pilipino para sabihin ninyo na naging matagumpay, na kayang-kaya naman pala natin yung 20 pesos na kilo ng bigas na hindi nalulugi yung mga magsasaka. Kaya nyo ng isang araw at hindi nalulugi yung mga magsasaka, sigurado ba kayo? Kasi 20 pesos na kilo ng bigas, sabi ko nga, pinaliwanag na natin yan before. Binili natin yung bigas ng 40 pesos for example. 20 pesos natin ibinibenta sa taong bayan, pero 40 natin binili. So, nalugi tayo ng 40 pesos 20 pesos bawat kilo na ibinibenta natin yung bigas na yan. So, oo, kaya ng gobyerno na ma-achieve yung 20 pesos na kilo ng bigas, pero hindi natin kayang i-sustain for a long period of time. Yun yung problema. Kasi parang napakatanga naman natin na sabihin na kayang-kaya natin yun, pero hindi naman natin kayang i-sustain. Parang sinasabi natin na napaka-peaceful na ng Pilipinas sa isang araw na nag-boxing si Manny Pacquiao at huminto ang mundo, huminto ang Pilipinas sa pagkilos dahil sa pagtangkilik sa laban ni Pacquiao. And then doon natin sasabihin sa araw na yon na peaceful ang Pilipinas, generally. Hindi naman pwedeng ganun. Masasabi mo kasi na naging effective yung 20 pesos na kilo ng bigas
kung everyday until now, simula nung inimplement nila yan until now, may nabibili tayong gano'n. Eh, wala, eh. Kasi nga subsidized yun. Eh, ibig sabihin hindi siya normal, siya ay, artipisyal, yan. Hindi siya organic na 20 pesos na kilo ng bigas, artipisyal. Kung titingnan ninyo ang, presyo ngayon ng bilihan ng palay nasa 25 na. Tapos magbebenta ka ng bigas ng 20 pesos. So lugi-lugi ka na, tama ba? So na-achieve ba nila yung goal na mabili yung 20 pesos na kilo ng bigas? Oo. Pero na-achieve ba nila yung goal na dapat yun ang presyo sa merkado in a long period of time? Hindi. So, wino-wordplay nila tayo sa mga SONA nila. Kasi kung tatanungin mo sila, 20 pesos kilo ng bigas. O, nag-20 pesos naman kilo ng bigas, hindi ba? Hindi nga lang na-sustain, ba't nag-20 pesos ang kilo ng bigas? Natupad namin yung pangako o hindi? Hindi ba? Yun ang ano nila eh. Ginagawa nila kayong tanga. O kayong mga Pilipino, ginagawa nilang tanga. Lalong-lalo na yung mga tagasunod nila. Ginagawa nila tayo mga bobot, mga inutil na yung bigas na yan, na-achieve nila yung 20 pesos na kilo. Sabi ko nga, kung meron dapat mahiya, dapat sila eh. Kasi harap-harapan kung lokohin nila yung taong bayan. Kasi hindi yan yung ipinangako nila noong kampanyahan. Ano yung tas yun nga yung pangatlong binalaan niya, yung mga traders daw ng bigas na magsasamantala, magtatago, mag-hoard, bilang na naman daw yung mga araw nila. So, pangatlong SONA, pangatlong pananakot, pero katulad din ng lagi nating sinasabi, wala naman talagang nahuhuli. Walang nahuhuling smuggler, walang nahuhuling malaking drug lord, at walang nahuhuling malaking hoarder ng mga produktong agrikultura. O yan ang problema natin ngayon. And then, yung sinasabi na naman nila na sa yung universal healthcare, yung libre daw. Libre ang iyong pagpapa-ospital o libre na walang babayaran. Ganito kasi yan. O, yan, another pambubudol na naman yan. O, kasi kapag ka ikaw ay pumunta sa mga DOH hospitals at ikaw ay na-emergency room, na ospital, doon ka lang sa ward, ayan, pwede. Pero kapag ka ikaw ay nagpunta sa DOH hospital, tapos sobrang critical yung sakit mo at ikaw ay napunta sa private ward, yun, hindi ka na libre. Diyan sa na yan, diyan sa programa na yan. Hindi ka, tsaka isa pa, maraming mga Pilipino ang nag-a-avail niyan. Ang problema, matagal na kasi yan eh. Matagal na programa na yan, yung libreng tawag dito, yung libre ang babayaran mo sa hospital sa mga DOH hospitals. Matagal na yan. Ang problema kasi, napakadaming hinahanap ng DOH hospitals. Sobrang dami ng hinahanap nila. Kaya yung mga Pilipino na walang pera, inaabutan na ng kailangan na nilang lumabas, pero hindi pa sila nasisettle ng pangbayad. So, pag i-avail nila ito, tatagal pa ulit sila sa ospital dahil nga kailangan pa nila ng mga permits, kailangan pa nila ng mga dokumento at kung ano-ano pa. Inamin din naman nila yan noon na napakaraming dokumento pa ang hinihingi ng ng DOH particularly para ma-avail mo yung mga programa nila. So hindi din siya friendly talaga or hindi siya friendly sa masa dahil you still have to spend money para maasikaso mo tong mga papeles na ito. Wala ka nang pera, tapos hahanapan ka pa ng kung ano-anong papeles, hahanapan ka pa ng kung ano-anong mga indigence certificate, ganito, ganyan. Kailangan, wala ka talagang kakayahan, patutunayan mo pa yun sa kanila. Para kang nagdi-defend ng thesis kapag humihingi ka ng serbisyo ng gobyerno. So, yun ang katotohanan dyan. Actually, ang nanay ko ay naging benepisyaryo ng PhilHealth doon sa COVID kasi malaki
ang, ano namin no'n, malaki ang binayad ang, naging bill ng nanay ko sa ospital, pero ang nanay ko no'n ay na-confine sa private hospital sa Makati Medical Center dahil nga sobrang dami na at sarado na yung mga ospital. 'Yun lang yung nag-admit sa kanya. Naging sobrang kritikal yung ano, yung, sitwasyon ng nanay ko ro'n na paglabas niya, milyon-milyon talaga yung bill namin. Pero natulungan talaga kami ng PCSO, ng PhilHealth at, ng kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno natin. Natulungan kami at wala kaming binayaran. Pero napakarami rin namin buti na lang capable kami to provide documents and to provide the certificates. Ilan din kaming hiwa-hiwalay na naglakad ilan kaming magkakapatid, eh. So, yung isa kong kapatid nilalakad 'to, yung isa nilalakad 'to, ako nilalakad ko 'to. So, naka-avail kami nung services, pero grabeng resources din yung, inubos namin para maka-avail nun. But not as much as yung bill namin na milyon, pero talagang pamasahe, time, magli-leave ka, 'di ba? So gano'n karami yung ano, gano'n yung kailangan mong i-provide para lang maka-avail ka nitong mga services na 'to, and not all Filipinos, can, know their way around, ika nga, alam nila yung mga asikasuhin nila yung dole. Kasi 'pag nagbigay ng requirement, ang dami-dami nun, i-aano mo lahat yun, kailangan mong i-provide lahat yun. Kung hindi mo maipo-provide yun, wala na. Hindi ka na makaka-avail nun. So yan yung diyan sa pinagmamalaki nilang libre. Hindi yun parang pumunta ka sa ospital, nagkasakit ka, may cancer ka, may operasyon ka, tapos libre ka na. Hindi yun po gano'n. Kasi pag dini-deliver kasi nila sa taong bayan, parang gano'n lang kabilis until ikaw na yung nandoon sa sitwasyon na yun at malalaman mo na hindi po talaga gano'n. Hindi ganyan yung, setup noong ano na yan, noong, programa ng gobyerno na yan. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Wala